Namitas tayo mga birds ng huling harvest ng bunga ng ating ampalaya. At ito na yung time na giniba na natin yung garden. Ano nga bang rason bakit giniba natin? Di talaga paawat mga birds, galit na galit. Malalaman nyo mamaya mga birds ang rason kung bakit. At pinitas na nga natin yung ikalawang bunga ng ating kalabasa. Nagluto na rin tayo ng sinabawang manok na may kalabasa. At nagluto rin si Mrs. ng hipon na torta. Wasdak mga birds, sa araw na to ay mamimitas tayo ng ating ampalaya. Madami-dami pa ring bunga mga birds kahit huling harvest na. Napakalaking pakinabang talaga mula sa umpisa. Itinanim namin to mga birds noong buwan pa ng Marso. At hanggang ngayon nakakapag-harvest pa rin tayo. Matapos ko nga mamitas yan na lahat yung nakuha ko. Di ko na mga birds binilang kung ilang piraso. Basta mga birds mga 13. At pagkatapos ko nga mamitas mga birds ay itutuloy na natin yung plano. Tatanggalin na namin mga birds yung trellis at saka yung bakod dito. Meron kasi tayong division papunta dito sa ating ginawang extension. Kaya itong bakod sa gitna at itong mga kamuting baging ay tatanggalin na natin ngayon. Ihiwalay kasi namin mga birds ang pagtanim ng mga gumagapang na mga gulay at saka yung mga hindi gumagapang. Kahit sinimulan ko nang gibain mga birds ang ating ginawang trellis. Nakakapanghinayang man pero kailangan natin gawin para may changes. May kasabihan nga mga birds na change is the only constant thing in this world. Next, what a word. Kahit kailangan nating i-adapt yun para makasabay tayo sa tinatawag na innovation. Pero hindi ibig sabihin nun na kapag may binago ka, ay nagbago ka na. Minsan kasi kailangan mo lang sumabay sa sistema. At ang layo na ng pinagsasabi natin, di ba? Yan ang mga birds, natanggal ko na nga yung trellis ng ampalaya. At dinala ko na nga ito sa area na kung saan doon natin siya pabubulukin. At kapag nabulok na ay gagawin nating pataba sa ating pananim. At pagkatapos nga niyan mga birds ay itong bakod naman ang ating tatanggalin. At binunot ko na nga rin pala yung tanim namin na alugbati. Pinutol-putol lang natin yan sa maliliit na parte. At ang kasunod niyan ay nagputol na rin ako ng mga tali nitong aming bakod. Napakadali lang naman tanggalin dahil maliliit lang na nylon ang ginamit natin dyan na pantali. At pagkatapos ko nga maputol lahat ng mga tali, inalas ko na rin yung nakalagay na mga screen. Pagkatapos natin kalasin yan mga birds ay ililigpit lang natin. At inilipat ko lang nga ito doon sa kabila. Tapos itong bakod na kawayan na naman ang pinagtatanggal ko dyan. Kagandahan itong kawayan mga birds kapag ginawa nating bakod ay napakatibay. At pagkatapos ko ang kalasin yung sa gitna ay kinalas ko naman yung sa dulo. At inilipat ko lang nga ito dito sa kabila na party ng garden. Itatabi lang nga namin to kasi marami pa tayong magagawang pakinabang dito. At pagkatapos ay tinanggal ko na nga itong itim na screen. At tinanggal ko na rin lahat yung natitirang bakod na kawayan. At ito nga din pala mga birds ang tanim ko ng mga papaya. Malalaki na sila, mga 10 taon na lang mapapakinabangan na. At pagkatapos nga natin uminom ng tubig ay tinuloy lang natin yung mga gawain natin mga birds. At ang susunod kong lilinisin ay itong mga kamuting baging. Chinek ko din yung mga ugat baka meron ng laman. Mga 5 feet na yung nahukay ko, wala pa rin nakita dyan. Kaya ituloy-tuloy na lang natin yung paglilinis natin dyan. At pagkatapos ng mga ilang oras na paglilinis mga birds ay ito na yung kinalabasan. Malinis na, pwede na. Kaya't yung mga screen na ginawa nating bakod ay liligpit na. Tinulungan na rin ako dyan ni Mrs. para mas mabilis matapos. Kailangan pa daw kasi itong tupiin para maitago ng maayos. At di pa tayo dyan mga birds nagtatapos. Isasarado na rin nga pala namin yung dating daanan papunta dito sa extension. Nagputol na lang ako dyan ng kawayan para ipang-ipit natin dyan sa ating screen. Katapos nyan ay tatalian na lang natin. Mula sa baba, gitna at saka sa itaas. Yun, tapos na rin sa wakas. Ay, hindi pa pala. Naglagay pa nga pala ako ng screen na pangharang dyan sa gitna. Ito yung magsisilbing harang doon sa mga gulay na gumagapang. At nung matapos ay nilipat ko na rin yung aking kalamansi na markot. Mas maayos kapag nasa tamang pwesto. At sa wakas natapos din tayo mga birds. Sirado na yung dating daanan at wala ng bakod na nakaharang. Napakaaliwalas ng tignan at isa na lang yung ating dadaanan. At konting pasilip lang mga birds mula dito sa ating extension. Papunta doon sa nilinisan natin kanina. Malinis at maliwalas na. Ito na yung resulta ng pagwawala natin kanina. At syempre, hindi kompleto yung vlog natin mga birds kapag wala tayong mukbang. Kaya pinitas ko na ang ikalawang bunga ng aming kalabasa. Malaki na at tamang-tama, gugulayin na. Kumuha na din na dyan ako mga birds ng siling haba at dadagdagan na rin natin ng siling labuyo para may sipa. Kumuha na rin ako ng dahon ng malunggay para mas marami-rami mga birds ang lulutuin nating gulay. At nagpitas na rin ako ng ilang piraso na bunga ng ating markot na kalamansi. Yan, napakinabangan natin agad. Nagputol na rin ako mga birds ng 2 puno ng tanlad. Kompleto na yung pangsahog natin for today's video. Ang lulutuin natin ngayon mga birds, manok at saka gulay. At may kaunting hipon din tayo dyan mga birds kahit magluluto din tayo ng tortang hipon. Para yan sa mga taong hindi nakakaipon.
Tinali ko na rin yung tanlad, pukpukin para mas lalong lumabas ang kanyang aroma. At hiniwa ko na rin agad yung dala nating karning manok. Hiniwa lang natin sa maliliit na parte para kunyari marami. At naggayat na rin ako dyan mga birds ng isang pirasong sibuyas. Kasabay ng ibang aromatics na gagamitin natin. Tamang cooking show na naman to mga birds mamaya dito sa garden. At ang kasunod niyan ay hinati-hati ko na tong kalabasa. Napakaganda ng quality ng kalabasa natin mga birds. Tapos organic pa, kaya sulit na. Kalahati ng kalabasa nga pala mga birds ang ihalo natin sa manok. Hinati ko lang sa apat at tinanggalan na natin ang buto. Pagkatapos nating linisin ay atin ang gagayatin sa maliliit na party lang. Bilis-bilisan na natin para makapagluto na. Comment naman kayo sa baba mga birds kung ano ang pinakamasarap na luto ng kalabasa para sa inyo. Katapos kong magayat ng kalabasa mga birds ay naghimay na rin ako nitong malunggay. At dahil magluluto din si Mrs. ng torta ay nagayat na rin siya ng kalabasa. Ito yung panghalo natin mga birds sa dala nating kaunting hipon. Pagkatapos nga itong balatan ni Mrs. ay kinuskus niya kaagad. Mas madali kasing pigaan kapag kaganyang pinong-pino. Diyan sa inyo mga birds, nagluluto din ba kayo ng tortang kalabasa? At ang kasunod niyan mga birds ay hinaluan na nga ni Mrs. ito ng pangpalasa. Sibuyas, bawang, paminta at saka harina. Nilagyan ng kaunting asin at saka kaunting seasoning. At habang naghahanda si Mrs. ng kanyang lulutuin ay magigisa na tayo mga birds para sa ating lulutuing manok na may kalabasa. Naggisa lang ako dyan mga birds ng sibuyas, bawang at saka nilagay ko na yung manok at saka sili. Nilagay na rin natin yung tanglad para mas mabango ang aroma. Pagkatapos kong may gisa yung manok ay naglagay na rin ako ng tubig. Kapag malapit ng kumulo mga birds ay lagay na natin itong ating kalabasa para sabay na silang lumambot kasama ang manok. Nang mahalo-halo na natin ay tinakpan lang natin ang daon ng saging. At nang kumulo na nga ito mga birds ay tinanggalan lang natin ng mga impurities sa sabaw. Pakuluan lang natin ng mga ilang minuto hanggang lumambot ang manok at yung kalabasa. Nang medyo malambot na nga yung kalabasa at manok ay nilagay ko ng mga birds ang malunggay. At natimplahan ko na nga rin pala yan mga birds ng asin at saka seasoning. Hinaango ko na agad para di ma-overcook yung ating gulay. Pagkatapos niyan ay hinahanda na ni Mrs. ang kanyang lulutuin na torta. Nilipat niya lang yan sa kaserola para mahalo ng maayos at nilagyan ng binati na itlog. Nakapagpainit na rin tayo dyan ng mantika at saka inilagay na ang ating tortang hipon na with kalabasa at saka itlog. Napakasarap at napaka-healthy niyan mga birds. Binaliktad na nga yan ni Mrs. at nang paluto na. Sulit na naman yung pagod. Mapapalitan na naman mga birds ng busog. At nang maluto na nga natin lahat ng ating pagkain, eto na, tirahin na natin. Nakahanda na yung mga pagkain sa misa mga birds, kaya tara, kainan na. Tamang food trip na naman mga birds sa garden. At kung nagustuhan nyo ang ganitong mga uri ng video mga birds, huwag nyong kalimutang mag-react at mag-share ng ating mga videos, mag-iwan ng comment sa ating comment section, and follow our Facebook page. See you po mga birds sa next video. Peace!